Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV 99.1. Paano kung lumaki ka sa isang pamilya at pamamahay na perpekto, nirerespeto at kinikilala ng lahat? Isang pamilya na relihiyoso, makadiyos at mayroong magandang reputasyon. Isang pamilya na mayroong nag-aalab na pagmamahal para sa isa't isa. Ngunit paano kung ang alab na ito ay ang tutupok din sa relasyon at tiwala na mayroon kayo? Ang alab na nakakapaso, nakakasakit. Mga ka-vibes, isang panibagong story ang ating mapapakinggan ngayong araw. Isang kwento na pinamagatang katotohanan. Isang kwento ng pamilya na may tuturing na perpekto ngunit puno ng lihim at relasyon ng may bahid na pagpapanggap. Mga ka-vibes, ang kwento ay mga sensitibong paksa na kailangan ng patnubay ng magulang. Ito ang Kaakay with DJ Kakay. Magandang araw, DJ Kakay. Ako po si Clarinda o mas kilala bilang Clary. Gusto ko pong ibahagi sa inyo isang kwento na tungkol sa aking pamilya. Pamilyang tinitingala ng karamihan. Bukang bipig ng mga kapitbahay namin na ang pagiging maayos at responsableng angkan sa aming barangay. Kilala ng lahat ang lolo't lola ko. Kumbaga, mataas ang tingin nila sa amin ng mga taong nakapalibot na para bang laging nagniningning ang kaayusan ng pamilya namin sa paningin nila. Lumaki rin ako na laging kinukumpara sa mga kaidaran ko. Kesyo daw napakahinhin kong babae, takot magkamali at hindi naging sakit sa ulo ng mga magulang. Pero lingid sa kanilang kaalaman ay sadyang ganun talaga ang pinapakita ko dahil na rin sa reputasyon ng aking pamilya. Sino nga bang hindi matatakot na magkamali kung lahat ng mga mata ay nakamasid at pilit humahanap ng butas mula sa'yo? Habang lumalaki ako, iyon na ang kinasanayan ko. Tila wala rin akong magawa. Ngunit hanggang kailan kaya may pagpapatuloy na panatilihan ng malinis na pangalan at imahe ng aking pamilya. Clarinda! Clarinda, bumaba ka nga riyan at asikasuhin mo na nga tong altar natin. Mag-aalas 6 na magro-rosaryo pa tayo. Sige po, Inay. Bababa na po niyan. Ayan kasi, alam mo naman na araw-araw na natin itong ginagawa, aakyat ka pa rin talaga para magsenti dyan. Ito na nga bababa na. Naku, tignan mo nga naman, sumasagot ka na nga sa akin ngayon ha? At ngayon alas 6 nyo pa talaga napiling magsagutan, maya naman kayo. Si Kuya kasi, magsisindi lang ng kandila, sa akin pa iaantay. Sa hindi ako ang piniling utusan ni nanay magrereklamo ka pa? Di okay, sana all na lang paborito, di ba? Bastos ka. Ano na, Clarinda? Hindi ka pa bababa dyan? Antayin pa natin kusang sumindi ang mga kandila dito, ha? Opo, Nay, ito na po. Bagal-bagal kasi. Ayan, inuna pa kasi yung pagkikipagtalo. At ikaw naman, Sandrino, para ka namang isip bata kung patulan mo ang kapatid mo daig mo pa 5 taong gulang. Wow! Makapagsabi ka dyan, parang perfectong tatay May sinasabi ka ba, ha? Wala ho. Buti naman. Asikusuhin mo itong sa pagluluwaran natin. Hindi yung tunga-tunga ka lang dyan. Ano ba yung pinagtatalunan nyo at dinig na dinig kayo sa kabilang bahay? Mahiya nga kayo? Nay, kulang po pala ng 2 kandila. Naubos na po pala yung stock natin sa cabinet. Yan na nga ba sinasabi ko Inuuna mo din kasi yung patambay-tambay sa taas mo. Manong asikasuhin mo yung altar. Sorry po, Nay. Pagod lang po talaga. Bili na lang po ako sa kanto ng mabilisan. Sige, pakibilisan no? Saka baka abutin ka rin ng ilang oras doon. Baka kung saan ka pa magpunta, nakukotologo. Oo nga, bilisan mo doon at makapagrosaryo na tayo. Nung gabi na yon ay mas lalo kong naintindihan na paunti-unti na hindi pala talaga dapat hinahangaan ng aming pamilya. Parang ginagawa na lang namin ang mga bagay na hindi dahil sa gusto talaga namin, kundi dahil ito na lang ang nakasanayan namin. Kagaya ng pagrorosaryo na wala na sa puso, labas sa ilong lahat ng pagdadasal. Kung titignan ko pa nga minsan ang mga mata ni Inay, para bang wala sa harap ng altar ang mismong sarili niya. Si tatay naman halatang inaantok lang sa tuwing ginagawa niya yon. Lihim siyang humihikab at pilit na itinatago ang pagkaantok niya.
At si Kuya Sandrino, lagi na lang akong tinatapunan ng masamang tingin na akala mo naman may ginawa akong masama. Ang hirap pala ng ganitong sitwasyon, DJ Kakay. Sobrang hirap. Alam mo ba yung para kaming nakatago sa kanya-kanya naming kasinungalingan? Hindi ko alam kung paano kami naging ganito at kung saan kami nagsimulang magbago. Kung tutuusin nga, wala ring kwenta ang mga pagluhod namin sa altar tuwing 6:00 dahil wala din naman talaga doon ang aming presensya. Pero sa tuwing kakamustahin kami ng ibang tao, nasanay na rin ako sa kasinungalingan. Okay naman po kami. Sa totoo po niya, nagiging maayos ang lahat dahil sa pananampalataya ng bawat isa sa amin. Yan ang madalas kong nagiging tugon. Isang araw ng Sabado, pinili kong magpalipas ng oras sa tindahan ni Aling Gloria sa May Kanto. Umalis kasi noon sila nanay. Madalas ay pinupuntahan na seminar sa simbahan kasama si kuya. At si tatay naman, wala akong idea kung saan siya lumalagi tuwing umaalis ng bahay. Sa madaling sabi, DJ Kakay, ako yung outcast sa pamilya namin. Siguro dahil ramdam din nila, hindi ako ganon ka-open sa kanilang lahat. Parang bilang ang pagkilos ko sa loob ng bahay, maingat at natatakot na magkamali. Nandito ka na naman. Kumusta? Hindi ka na naman siguro sinama ng pamilya mo sa ganap nila sa buhay, no? Ganun na nga po, Aling Gloria. Wala rin naman din po akong alam sa mga ganoong bagay. Naku, paano ka niyan matututo kung lagi kang iniiwan dyan sa bahay nyo? Minsan kasi, Clary, sumama ka din sa kanila. Kasi gano'n na gano'n ang nanay mo nung kaidanan ka niya. Kayo ho talaga. Magkaiba naman po kasi kami ni nanay. Tsaka, hindi ko rin po talaga hilig ang mga ganoong seminars. Alam mo, Iha, ikaw talagang naiiba sa angkan nyo. Kahit nga yung mga pinsan mo active na active sa mga ganoong gawain. Oo nga po, Aling Gloria. Pero hindi naman po ibig sabihin na hindi ako active sa mga ganoong bagay, tumataliwas na ako sa mga gawain ng pamilya ko. Alam niyo po iyan. Siguro nga kasi hindi ako yung kagaya nila nanay at lola dati na laging magkasama sa mga church activities at seminars. Sa totoo lang kasi, DJ Kakay, hindi naman ako ganon ka-close kay nanay para sumama sa kanya. Ramdam ko din naman na mas gusto ni nanay kasama si kuya. At alam ko din sa sarili ko na hindi na ako kagaya ng dati na punong-puno ng paniniwala sa kinagawian namin kagaya ng pamilya ko. Habang mas nagkakaedad ako, mas naunawaan ko ang mga bagay-bagay. At mas nagiging malinaw na sa akin kung saan ako nagkukulang at kung ano nga ba ang totoo. Ewan ko ba, DJ Kakay, dati naman, nung medyo bata pa ako, lagi ako na-excite sa mga ginagawa namin. Tuwang-tuwa pa ako lagi noon tuwing malapit na mag-6. Dahil lagi ko nakikita ang maliwanag na apoy ng mga kandila sa altar. Pero ngayon, unti-unti ko nang naiintindihan kung para saan dapat lahat ng yon, na hindi naman talaga nabibigyan ng halaga ng aking pamilya. Sa bagay, tama ka nga naman. Kasi sa inyong magkapatid at magpipinsan, ikaw lang yung hindi naging laman ng principal's office nyo. Napakabait at sweet mong bata. Nasanay lang po talaga akong umiwas sa gulo. Nga po pala, may bubble gum po ba kayo? Yung watermelon flavor? Nako, sige, saglit, tignan ko ha. Napakahilig mo talaga sa bubble gum na ito, Clary. Eto, ilan ba ang bibilhin mo? Ikaw na ang umubos ng flavor na to Pabili po ng 3. Salamat po, Aling Gloria. Bakit ba hilig na hilig mo yung bubblegum na yan, ha? Gusto ko lang po yung lasa niya tsaka itong plastic wrapper niya. Ganun ba? Patikim nga. Baka nga lang po masyadong matamis para sa inyo. Sige ka, hahabulin ho kayo ni Mang Tansyo. Yung diabetes niyo daw po kasi. Ikaw talaga, Clary. Pati ba naman yun alam na alam mo? Hindi naman po. Natutuwa lang po ako sa inyo. Parang ang sweet-sweet niyo po kasing mag-asawa. Halata po na mahal niyo ang isa't isa. Talaga? Naku, mas sweet ang mga magulang mo, Iha. Opo, sweet din po sila.
Aling Korea, kailangan ko na nga po palang umuwi. Maghahanda pa po ako ng hapunan namin. Baka dumating na po sila nanay niyan. Oo siya, sige. Mag-iingat ka ha. Mauna na po ako. Peking ngiti ang ibinigay ko kay Aling Gloria nung sinabi niya na sweet sila nanay at tatay. Kung alam lang sana nilang totoo, DJ Kakay. Isang gabi umuwi si tatay na lasing na lasing. Hindi ito ang unang beses na nakita ko siyang ganon. Kahit laging pinapaalala sa kanya ni kuya na masama ang paglalasing, ilang beses pa rin niyang ginagawa. Sila nanay naman ay umuuwing pagod at halatang wala sa timpla. Ramdam ko ang nginig sa kalamnan ko dahil alam ko na kung saan na naman mapupunta ito. Ang iniisip nila na sweet na mag-asawa at masayang pamilya, halos araw-araw nag-aaway. Hindi magkasundo at nawawalan na ng pagmamahal. Ano ba yan? Nasaan na naman ba ang magaling yung tatay? Lasing na naman yata yun. At ano naman sa'yo ha? Mag-aasta ka na namang santa dyan. Aba, Tay! Huwag yun naman pagsalitaan ng ganyan si nanay. Aba, talagang sumusobra ka na. Huwag ko lang lalong gagalitin sinasabi ko sa'yo. Nagsalita ang akala mong pastor kung magpayo. At ano? Sige, Wancho. Pagpatuloy mo pa yung pagiging lasinggero mo para malaman ng lahat kung gaano ka kawalang kwenta. Aba't sumusobra ka na? Ikaw ang matagal na sumusobra. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Nay! Tay! Baka mapagchismisan tayo dyan ng mga kapitbahay. Ayan, mga takot talaga kayong malaman ng yung kay team ng Budinyo. Takot malaman kung gaano ka-imperno ang pamamahay na to. Baka nakakalimutan mong pamilya ko ang dahilan kung bakit umayos ang buhay mo. Itong pamamahay na tinutukoy mo ay galing sa pamilya ko dahil wala kang maipundar. Nasa kwarto lamang ako noon, DJ Kakay, nakasilip sa maliit na butas ng aming pader. Rinig na rinig ko ang mga sigawan at pag-aaway nila nanay at tatay. Habang si Kuya Sandrino ay naubusan na ng pasensya bilang referee nila. Noong mga panahon na yon, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Mabilis ang tibok ng aking puso dahil sa takot, ngunit walang emosyon ang aking muka. Ang tanging nagawa ko lamang ay ngumuya ng aking paboritong bubblegum. Tila yun na lang ang nagpapagaan sa damdamin ko dahil hindi ko alam kung makakaya ko pang masaksihan na ganito ang pamilya namin. Nang medyo humupa ang digmaan sa labas, lumabas na ako at nagsimulang ihanda ang mga niluto kong hapunan namin. Nasanay na ako. Bilang isa ito sa pinakamahalaga kong tungkulin. Bago pa sila dumating, dapat ay may naluto na akong pagkain. Nay, Tay, nagluto na po ako ng ulam natin. Buti naman at may silbi ang pag-iwan namin sa'yo dito. Kain na po tayo. Wala akong gana. Kayo na lang. Magpakasasa kayo sa pagkain yan. Pero Tay... Eh di magpakagutom ka, Wancho! Nay, Tay! Ano ba yan? Huwag na kayong magtalo. Hindi na kayo nahiya sa grasyang nasa hapag natin. Tumigil na nga kayo. Tay, kumain na lang po tayo. Ipinagsando ko na po kayo ng kanin. Tama na po. Tsaka baka marinig po tayo ng mga dumadaan sa labas. Oo nga po, Nay. Palampasin na po muna natin yan. At baka mapagchismisan pa tayo bukas. Kakainis! O siya na! Mag-ahain ka ng hapunang Clarinda. Opo, Nay. Bilisan mo, Clary! Nang makapagdasal pa tayo. Nasaktan ako sa nasaksihan ko, DJ Kakay. Nakakadurog ng puso. Hindi man yun ang unang beses na nakita kong magtalo si nanay at tatay, sobrang natatakot pa rin ako. Natatakot ako sa katotohanan hindi ganito ang pamilyang kinagisnan ko. Sobrang laki ng pinagkaiba sa kung paano ko naalala sina lolo at lola dati. Hindi ko maintindihan kung bakit kami biglang naging ganito. Naging magulo, maingay, naging maiksi yung tabas ng mga dila. Hindi na kami kagaya ng dati. At nakakadurog ng pagkatao dahil sa harap ng ibang tao, ipinapakita naming maayos at puno ng pagmamahal ang aming pamilya. Pero sa loob ng bahay, hindi ko ramdam ang init ng pagsasama ng isang pamilya. Napakadilim, walang liwanag o pag-asa, walang apoy na nagliliyab na nararamdaman para sa isa't isa. Ang bilis umihip ng hangin sa bahay, na tila ba walang nangyayari. Nasanay na lang ako na ganoon. Buong gabi kong iniisip kung hanggang kailan kaya kami ganito. Hanggang kailan kami lolokohin ng aming mga sarili na
okay ang lahat, na kahit ang totoo ay hindi naman talaga. Sandrino, Clarinda, ano na? At mahuhuli na tayo sa misa, bilisan yung kumilos. Heto na po, Nay. Patapos na po. Nay, saglit lang. Hindi ko pa mahanap yung white com polo eh. Talaga? Kung kailan aalis, saka kayo naghahalughog ng mga isusuot ninyo. Humanap ka na lang muna ng iba dyan at na makaalis na tayo, bilisan nyo na nga. Bilisan nyo na. Ano ba? Ano na lang sasabihin ng ibang tao kung magkikita na lang dito tayo? Sandali lang. Sandrino, bilisan mo na. Ikaw din, Clarinda. Napakabagal nyo talaga. Heto na po. Tara na at wala na kayo. Naku, puro kayo arte dyan. Tara na. Nakarating naman kami ng sakto sa oras sa simba, DJ Kakay. Naging maayos din ang takbo ng buong misa. At kagaya din ng laging nangyayari tuwing linggo ay nababanggit lagi ni Father ang aming pamilya. Talagang kilala kasi kami sa simbahan sa aming munting barangay. At dahil doon, pinapalakpakan kami ng mga tao na kasabay rin naming nagsisimba. Ang hindi nila alam, pumupunta na lang talaga kami dahil sa reputasyon na nabuon namin mula pa nung una. Nakayuko na lamang ako habang naririnig ang mga papuri na mula sa kanila. Lucia, Wancho, magandang umaga. Nakakatuwa talaga ang pamilya nyo, buo kayong nagsisimba. Magandang umaga din, Aling Gloria. Talaga nga namang walang mintis ang pamilya nyo kada linggo, ano? Sana pagpalain lalo kayo. Naku, maraming salamat ho sa inyo, Aling Gloria. At sana kayo rin. Salamat, Aling Gloria. Pagpalain din po kayo ng Panginoon. Magandang araw po, Aling Gloria. Mano po? Hello po, Aling Gloria. Mano rin po. At tignan mo nga naman at kagagaling at kababait ng mga anak ninyo. Ang swerte talaga ninyo at talaga namang biyaya kayo sa isa't isa. Naku, sinabi mo pa, Aling Gloria. Sobrang malapit talaga yung dalawang magkapatid na yan. Hindi ba? Hindi pinapasakit ang ulo namin ni Wancho. Oo nga po. Wala na kaming ibang mahiling pa ni Lucia dahil sa kanila palang blessed na kami. Sana talaga lahat ng pamilya kagaya nyong may takot at pananampalataya sa Diyos. O siya, at mauna na rin ako. Ingat kayo. Ingat rin po. Maraming salamat po sa inyo. Nakikinig lang ako sa usapan nila nanay at tatay, kasama si Aling Gloria. Ewan ko, imbes na matuwa ako ay nalungkot at nasaktan ako. Kasi hindi naman talaga ganoon ang aming pamilya at saka hindi naman kasi kami close ni Kuya. Kahit pa minsan sinusubukan ko maging malapit sa kanya. Lagi lang mainit ang ulo niya sa akin. Dahil ba malayong agwat namin sa isa't isa? O dahil sobrang magkaiba kami ng ugali at personalidad? Tila hindi kapatid kung ako ay kanyang ituring. Minsan nga naisip ko, paano kaya kung totoo ang lahat ng yon? Paano kung masaya talaga kami at mahal namin ang isa't isa? Siguro DJ Kakay, sobrang saya ng bahay namin araw-araw. Hindi ako makakaramdam ng ganitong pangamba. Yung tipong may excite ako lagi umuwi galing school kasi makikita ko yung mga ngiti nila na may halong alaga at pagmamahal. Pero hindi kasi kami ganon. Puro kasinungalingan ang lahat ng yon. Clarinda! Tapos ka na ba dyan? Siguraduhin mo yung nililinis mo malinis talaga yung bahay Opo, Nay. Tapos na po. Sigurado ka ba Opo, inuna ko po yung labahin natin. Kaso, yun pong mga agiw sa kisame, hindi ko po maabot. Aba, asa na naman ang itay mo? Siya dapat ang gumawa niyan. Anong ako? Sobrang sakit pa ng ulo ko. Kaya niyo yan dyan. Huwag na lang kayo maingay at matutulog muna ako. Ay nako, palamunin na, napakatamad pa. Ano sinabi mo? Wala, di matulog ka doon. Ano pa nga bang aasahan ko sa'yo? Nay, Tay, wag na po kayong mag-away. Asan ba si Sandrino? Yung magaling mong anak. Bakit hindi siya kumilis dito? Ito ho, naglilinis ho ako ng kwarto. Pumasok ka na nga doon sa kwarto kung matutulog ka, Wancho. Oo na, aga-aga. Napakataritik mo? Nako. Nay, pabayaan nyo na yan si tatay. Clarinda, lumapit ka nga dito. Yes po, Nay. Mag-grocery ka. Marami akong ipapabili sa'yo. Lalo na at bukas, bibisita kami nila tatay mo sa bahay ng mga madre at mamimigay kami ng mga pagkain para sa mga bata. Ganun po ba? Sige po, Nay. Kaso mukhang marami po ata to. Hindi ko po ba pwedeng isama na lang si Kuya?
Sige, kakausapin ko siya at nang samahan ka niya. Para hindi naman niya, parang alam niya rin kung anong pwede mong bilhin ha, at nang may humawak ng pera. Natuwa ako ng kaunti nang pumayag si nanay na isama ko si kuya. Kahit pa sa loob ko ay kinakabahan ako dahil alam ko namang hindi ako gustong kasama ni Kuya Sandrino. Minsan nga naiiyak ako tuwing binabaliwala niya ako. Naiinggit kasi ako sa mga kaklase ko na prinsesa yung turing sa kanila ng mga kuya nila. Tapos hinahatid pa sila sa school. Samantalang si kuya halos hindi nga ako kausapin. Ngayon na may pagkakataon na akong makasama si kuya kahit sa kaunting oras lang, sobrang saya ng aking puso. Ayaw kong mawalan ng pag-asa dahil alam ko namang didinggin din ng may kapal ang bawat hiling ko. Kaya minsan DJ Kakay tuwing naisip ko kung gaano kagulo ang pamilya namin, napapaluhod na lang ako sa kwarto ko at nagdadasal ang taimtim na sana maging malaya na yung pamilya ko sa kasinungalingan, na maging maayos at masaya kami ng totoo, yung walang pagkukunwari. Sandrino, samahan mo nga muna si Clarice sa grocery store para mamili ng mga iaabot natin bukas sa mga madre. Nay naman! Bakit kailangan ko pang sumama? Kaya niya naman na yun eh. Nay, kahit ako na lang po pala, okay lang naman po sa akin. Samahan mo na! Bantayan mo yung pera at baka kupitin pa. Oo nga pala. Sige Nay, samahan ko na. O Clary, sasamahan ka na ni kuya mo. Sige na. At nang para umalis na kayo. Sige po. Nanikip ang dibdib ko, bigla akong narinig DJ Kakay. Para akong sinaksak ng kung ano sa puso ko at nararamdaman kong biglang nagtubig ang sulok ng aking mga mata. Pero pinigilan ko dahil alam kong tatawanan lang din nila ako pareho. Kaya nagpanggap na lang ako na walang narinig at sinunod ang utos ni nanay. Oh, buti at tahimik ka ata ngayon. Napagod ka ata sa paglilinis ng bahay? Ha? Okay lang ako, kuya. Sus, bilisan mo na nga. Gusto ko nang umuwi. Kuya, bakit ganyan ka sa akin? Bakit hindi niyo ako tinatrato ng maayos? May kasalanan ba ako sa inyo? Ha? Talaga namang hindi lang tayo close? May masama ba dun? Pero bakit pag nasa harap tayo ng maraming tao, doon nyo lang ako tinitingnan na parang kapatid nyo? Kasi hindi mo pa naiintindihan lahat. Marami kang bagay na hindi alam tungkol sa pamilya natin. Ha? Tulad ng alin? Kapag handa ka na, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Hindi kita maintindihan, kuya. Ano ba yun? Hindi mo talaga maiintindihan dahil bata ka pa, Clary. Basta, pabayaan mo na lang ako, okay? Pero kuya, hindi ko kaya na ginaganyan mo ko parati. Wala na nga akong kakampi kila nanay at tatay eh. Tapos, pati po ikaw, hindi ko rin makausap sa bahay. Clary, ako ang mas matanda sa'yo. Para din sa'yo itong ginagawa ko kasi ayaw kong masaktan ka. Ha? Pero matagal na akong sasaktan, kuya. Lagi ako nasasaktan. Bakit kailangan natin nila nanay at tatay na lagi magpanggap sa harapan ng iba? Bunso, please. Hayaan mo na muna akong ganito. Pagdating ng panahon, maiintindihan mo rin kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Sinungalingan lang din naman ang lahat. Pagkatapos ng pag-uusap namin noon ni Kuya, umuwi kami mula grocery hanggang sa bahay nang walang kibuan. Iniisip ko rin kasi kung bakit pa ako umiyak sa harap niya. Buti na nga lang at walang tao kung saan kami nag-uusap. Nadatnan namin si nanay sa balkonahe at nagsisindi ng sigarilyo. Nagulat naman ako dahil ito ang unang beses na nakita kong ginawa niya yon. Nay? Naninigarilyo po kayo? Napagod ako eh. Hayaan mo na, ngayon lang naman to. Pero Nay, masama po yan. Minsan lang to, Clary. Huwag kang dyan. Pero, di ba po wala naninigarilyo sa pamilya natin?
Ano ba, Clary? Hayaan mo na si nanay. Hindi naman palagi yan eh. Ayan. Kaya mas gustong-gusto kong kasama si kuya mo kasi hindi niya pinakikialaman ang buhay ko. Tapos ikaw, kung ano-ano sinasabi mo dyan. Pasensya na po. Hayaan mo, nanay. Masyado pa kasing bata yan kaya ang dami-dami pang napapansin. Ikaw naman, Clary, kumain ka na muna dun sa kusina. Di ba sanay ka namang kumain mag-isa? Umalis ako sa lugar kung nasan sila nanay at kuya. Pero hindi ko sinunod ang sinabi ni kuya. Imbes na kumain, mas pinili kong pumunta sa tindahan ni Aling Gloria. Gusto kong may kausap, DJ Kakay. Kasi pakiramdam ko, sasabog na talaga ako. Hello po, Aling Gloria. O Clary, napadaan ka. Magpapahangin lang po ng kaunti. Bakit pala ganyan ang mukha mo? May nangyari ba sa iyo? Wala naman po. Nainip lang po ako bigla. Oh, at mukhang pati ang kuya mo ay naiinip rin yata. Papunta rin dito oh. O, Clary, andito ka lang pala. Kuya, bakit po kayo nandito? Sabi ko naman, di ba? Kumain ka na dun. Ka andito. Wala akong ganang kumain, kuya. Sorry. May gusto ka bang bilhin? Kahit soft drinks. Libre kita para makauwi na tayo. Wag na, kuya. Tara, uwi na po tayo. Hindi, teka lang. Alam kong gusto mo ng soft drinks eh. Aling Gloria, 2 nga pong soft drinks. Diyan yung pinakamalamig. Oh, heto oh. Naku, at napakabait na nga ng kuya mo, nanlilibre pa. Salamat po. Mauna na po kami. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa loob ng utak ni Kuya Sandy. Hindi ko mabasa. Naguguluhan ako sa mga ginagawa niya. Hindi ko alam kung nag-aalala ba siya sa akin o dahil hindi pa ako kumain o baka hinahanap niya ako para sermonan. Naalala ko din ang mga pagpapanggap niya sa harapan ng ibang tao dahil siguro kaharap namin si Aling Gloria kaya ganoon siya kabait sa akin. Naglakad kami pabalik ng bahay, DJ Kakay, pero nagulat ako nung hinila ako ni Kuya sa kabilang direksyon. At dahil ayaw ko nang makipagtalo pa sa kanya dahil pagod na rin ang akong magsalita, ay hinayaan ko na lang na hilain niya ako. Nung una nagtataka pa ako kung saan kami pupunta. Pero nung makita ko ang lugar, biglang bumalik sa akin ang lahat ng masasayang alaala namin bilang pamilya. Kuya, bakit tayo nandito sa lumang bahay nila Lola? Anong meron dito? Gusto mo ng saglit na katahimikan, di ba? Pero kuya, ayaw na ayaw ni nanay na pumupunta tayo dito sa lumang bahay nila Lola. Ay, ang saya natin dati noon, no? Oo, sobra. Ang tagal na din pala ng panahon. Kuya, ano bang problema? Ano ba yung gusto mong sabihin? Sabihin mo na lang lahat to. Kasi nagkukuluhan na ako. Clary, ayoko nakikitang nasasaktan ka. Alam kong marami kang tanong sa pamilya natin pero ayokong mas lalo kang madurog kapag nalaman mo lahat ng totoo. Pero kuya, sa tingin niyo po ba, hindi ako nadudurog sa lahat na nangyayari araw-araw sa pamilya natin? Kuya, hindi ko na alam kung alin pa yung dapat kong paniwalaan eh. Alam ko rin naman hindi tayo gaya ng dati. Maraming sikreto, maraming kasinungalingan, marami pang tinatago ang pamilya natin. Sabihin niyo na lang lahat sa akin. Parang awa niyo naman oh. Ano bang tinatago ng pamilya natin? Deserve ko naman na malaman eh. Ay. Alam mo ba dito ka lumaki sa bahay na to? Naaalala ko dati na mas gusto mong nandito. Andito kina lola at lolo. Gustong gusto mo dating laging sumasama sa kanila sa mga prosesyon. Tuwan-tuwa ka nga sa lahat na nakikita mo mga tao na may dalang mga nakasinding kandila noon eh. Naaalala ko din yun, kuya. Pero alam kong bago ka na. Nawala na yung dating ningning ng mga mata mo.
Tuwing nagro-rosaryo tayo o kaya kahit tuwing magsisimba tayo. Kuya Sunny, hindi lang naman ako yung nagbago eh. Nagbago tayong lahat. Lalo na si nanay at tatay. Hindi ko na sila maramdaman, kuya. Parang hindi ko na sila kilala. Walang nagbago, Clary. Sadyang mas nakikita mo lang talaga ngayon ang totoo. Mas naging malinaw na ang lahat sa'yo. Sa tamang panahon, alam kong makukuha mo din lahat ng sagot sa tanong mo. Pero sa ngayon, huwag mo munang biglain ang sarili mo. Sa mga bagay-bagay na yan, nandito lang ako sa likod mo parati. DJ Kakay, gumaan naman ang pakiramdam ko sa mga sinabi ni Kuya. Pero hindi maalis sa akin ang matakot ang mag-isip dahil pakiramdam ko ay may malaking nakatago sa lahat ng ito. Hindi ko pa rin maintindihan. Para akong nanunulay at hindi alam kung saan patungo. Mas naging panatag nga lang ako kumpara nung una dahil hindi ko kailanman nakausap si Kuya ng ganito. Malaking bagay para sa akin ang masinsinan siyang makausap. Yung hindi siya naiinis, hindi nakakunot ang noo o paggalit magsalita. Masaya ako na alam kong hindi na ako mag-isa. May pakialam pala sa akin si Kuya. Pero ngayong umaga, naalala kong dadalaw nga pala kami sa bahay ng mga madre. Buti na lang at walang klase ngayong buong week kaya naman ay makakasama ako. Gusto ko rin kasing malaman kung ano nga ba ang mga nasa likod ng mga pagpapakitang tao ng aking pamilya. Sandrino, Clarinda, tara na. At nang makabalik din tayo agad. Kailan kaya kayo kikilos na mabilis? Ito na nga Napakakubad nyo. Ito na nga tay. Ang atat nyo naman po. Sensya na po. Tara na po. Tay, nay. Bakit kasi ako ang may dala nitong lahat? Tapos pagmamadalin pa ako. Ikaw puro reklamo? Tulungan na kita, kuya. O siya na, at baka mahuli pa tayo. Traffic pa naman. Maayos naman kaming nakarating sa bahay ng mga madre. Nakita kong tuwang-tuwa ang mga bata doon. Kitang-kita ko rin kung paano makipagplastika ng mga magulang ko sa mga kausap nila. Nakikita ko sa mga mukha ni nanay at tatay na gusto na lang nilang umuwi. Alam ko din namang ginagawa lang namin to dahil ito ang naksanayan ng buong angkan namin noon pa man. Wala kaming choice kundi sumunod. Sabihin mang tumutulong nga, labag naman sa loob. Ang dami naman tinatong ng mga to. Gusto ko nang umuwi. Kaya nga, hindi na lang mag-thank you agad. Ang aasim pa naman ng mga bata kumakayakap. Kala mo bagong ligo? Nay, baka may makarinig pa po sa inyo dyan. Hayaan nyo na po. Bakit pa kasi natin to ginagawa? Napapagastos pa tuloy tayo. Tay, isipin nyo na lang na nakatulong po tayo sa mga bata. Tulong. Ang magaling mo lang namang tatay ang may gusto nito. Dahil kung ako lang, hindi. Tay! Ano ba? Kung ayaw mo dito, edi umalis ka. Tay, ano po yung sinabi nyo? Ano pong ibig yung sabihin? Juanjo! Ano bang pumasok sa kukuti mo, ha? Bahala kayo dyan. Uuwi na ako. Saka Lucia, sinasabi ko sa'yo na hindi bulag yung anak mo para magtago ng magtago. Saan ka pupunta? Hoy, bumalik ka dito! Tay, bumalik po kayo dito! Umuwi kami sa bahay na bagsak ang balikat ko. Hindi ko nga alam kung paano kami nakauwi. Nakalutang lang ang buong wisyo ko, hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin ni tatay sa sinabi niya. Pero isa lang ang tumatak sa akin sa mga sandaling yon. At alam kong may tinatago sila sa akin. Nung una si kuya, ngayon si tatay naman. Sobra na ako naguguluhan at wala na akong maintindihan sa mga nangyayari. Kung totoo pa ba ang lahat ng ito o kung nananaginip na lang. Dumiretso na ako sa kwarto ko kahit naririnig kong tinatawag ako ni kuya. Ayaw ko na munang pakinggan ni isa sa kanila. Lalo na ngayon at iniisip ko rin kung